Mula sa unang larawan ng sariling itim na butas hanggang sa paglihis ng asteroid, naging makasaysayan ang 2022 sa kalawakan. Kaya naisip ko, ano pang mas magandang paraan sa lubungin ng bagong taon, kundi balikan ng lahat ng nakakabaliw na pangyayari ng 2022. Umupo ka lang at mag-relax dahil napakalaking taon ito. Isa sa mga paborito kong milestone ng 2022 ay noong Mayo, nang natanggap natin ang unang larawan ng sarili nating supermassive black hole, Sagittarius A bituin. Ngayon, linawin natin, parang mukha lang talaga itong maliit na blob ng orange na ilaw, pero higit pa ito doon. Ang black hole ay 27,000 light years ang layo mula sa atin. At dahil sobrang layo nito, parang kasing laki lang ito sa ating paningin ng isang donut sa buwan. Maisip mo ba kung gaano kahirap kunan ng litrato ang donut sa buwan? Kakailanganin mo ng malaking kamera at yun mismo ang ginawa nila. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng 8 radio observatory sa buong mundo, nagawa nilang bumuo ng parang isang teleskopyong kasing laki ng mundo. Sabay-sabay na itututok ang lahat ng teleskopyo sa Saga Star at kukunan ito ng larawan sa loob ng ilang gabi. Pagkatapos, matapos ang oras ng nakakapagod na pagproseso ng datos, nagawa nilang likayin ang unang larawan ng ating itim na butas na nagpapatunay sa pag-iral nito. Lahat ng ebidensya ay patunay sa pag-iral ng itim na butas. Matagal na nating inoobserbahan ng mga bituin na tila tinatapon sa paligid ng itim na butas sa kakaibang bilis. At ngayon, nakikita na natin ito. Paano natin pag-uusapan ang 2022 nang hindi nababanggit ang James Webb Space Telescope? Ang pambihirang teleskopyong ito ay nagbasad ng napakaraming rekord at lubos na binago ang ating pag-unawa sa ilang bahagi ng astronomiya sa loob lamang ng ilang buwang operasyon. Ang teleskopyo ay inilunsad noong araw ng Pasko ng 2021 at ginugol ang 6 na buwan sa paglalakbay papunta sa tahanan nito sa Lagrange Point 2. Ngayon, lahat ay nag-aalala na baka magkamali at masayang ang $10 bilyong a taon ng pagtatrabaho. Pero ang James Webb Space Telescope ay nailunsad ayon sa plano at nagsimulang magmasid sa universo. Sa tingin ko, dapat nating makita ang ilan sa pinakamagagandang larawan mula sa James Webb Space Telescope dahil nakamamangha talaga ang mga ito. Isa sa mga paborito ng marami ay itong napakagandang larawan ng Carina Nebula. Ang mga kahel na ulap ng gas at alikabok ay hinuhubog ng mga bituin upang maging mga napakagandang bangin. Ngayon, ang personal kong paborito ay itong larawan ng isang bituin na ipinapanganak. Sa gitna ng magandang hourglass na ito ay may mainit na kumpol ng gas na kasalukuyang bumubuo ng isang bagong bituin. 100,000 taon pa lang ito at kung ikukumpara, ang ating araw ay mga 4.5 bilyong taon na ang tanda. Nakita rin natin ang mga planetang malapit sa atin. Naimahen sina Neptune at Jupiter, kasama ang kanilang maliliit at cute na singsing. At hindi natin pwedeng pag-usapan ang James Webb Space Telescope nang hindi tinitingnan ng larawang ito, isang galactic pileup na tinatawag na Pandora's Cluster. Halos lahat ng makikita mo ay isang galaxy, kasing laki at kasing komplikado ng sarili nating Milky Way. At kung titingnan mo mabuti, dito sa ibaba, makikita mo ang maliit na pulang tuldok na ito. Iniisip namin na ito ay isa sa, kung hindi man, pinakamalayo na galaxy na nakita kailanman. Nakikita natin ang galaxy kung paano ito noon, 450 milyong taon matapos ang Big Bang. Pero sa huli, nagsisimula pa lang tayo sa James Webb Space Telescope at napakarami pang darating. Ibig kong sabihin, dapat gumana ang teleskopyong ito nang hindi bababa sa 20 taon at nakita na natin ang kaya nitong gawin sa loob ng 6 na buwan. Ang Double Asteroid Redirection Test o Double Asteroid Redirection Test ay misyon kung saan babanggayin ng spacecraft ang asteroid para subukang ilihis ang direksyon nito. Hanggang ngayon, hindi pa talaga tayo nagsisimulang subukan ang anumang teknolohiya para sa depensa, kaya't nananatili tayong vulnerable sa mga asteroid na posibleng makapuksa ng planeta. Sa palagay ko,
Ayaw nating mapunta sa ganong sitwasyon. Tanungin mo na lang ang mga dinosaur. Noong Setyembre, narating ng spacecraft ang target nito, ang asteroid na Dimorphos, isang maliit na buwan na umiikot sa mas malaking asteroid na tinatawag na Didymos. Sa pamamagitan ng pagbangga ng 500 kilong spacecraft sa 5 bilyong kilong asteroid, layunin nilang maapektuhan ito ng sapat upang mabago ang orbital period nito nang hindi bababa sa 73 segundo. Ngunit sa totoo lang, nagawa nilang paikliin ang orbit ng 32 minuto, na higit 25 beses na mas malaki kaysa sa inaasahang resulta. Ito ay malaking unang hakbang ng sangkatauhan tungo sa hinaharap, kung saan mas kaunti ang aalalahanin natin tungkol sa kapalaran, tulad ng mga dinosaur. Sa pulang planeta, maraming nangyari noong 22. Ang Mars rover ng National Aeronautics and Space Administration na Perseverance ay nagpatuloy sa paggawa ng mga makabagong tuklas sa buong taon. At noong Abril, nagpadala ito ng magandang kuha ng buwan ng Mars na si Phobos na tinatakpan ng araw. Patuloy pa ring naghahanap si Percy ng ebidensya ng nakaraan o posibleng kasalukuyang buhay sa Mars. Nang gumulekta ng mga sample bilang paghahanda sa paglulunsad natin ng sample return mission, sa layuning madala ang mga sample mula sa Mars pabalik sa Earth sa kauna-unahang pagkakataon. Sa mas nakakalungkot na balita, ilang araw lang ang nakalipas sa pagtatapos ng 2022 opisyal nang idineklara ng National Aeronautics and Space Administration na patay ang Mars InSight lander. Natabunan ng alikabok ang mga solar panel ng lander, kaya nawala nito ng kakayahang makipagkomunikasyon. Sa kanyang huling mensahe, nagpadala si InSight ng mababa ng lakas ko, kaya baka ito na ang huling larawan na may papadala ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ang panahon ko rito ay naging kapaki-pakinabang at payapa. Kung kaya ko pa, kakausapin ko ang missions team ko. Pero magpapaalam na rin ako agad dito. Salamat sa pagsama. Pahinga ka na sa kapayapaan, InSight. Noong 2022, opisyal naming kinumpirma ang pagkakatuklas ng mahigit 5,000 exoplanets. At malaki ang naging pag-unlad natin sa kakayahan nating matukoy at uriin ang mga ito. Mayroong ilang teleskopyo na inaasang ilulunsad sa mga darating na taon na magpapataas ng husto sa mga bilang na ito. Mula sa pagdiskubre ng mga planetang may maraming araw, may mga karagatang lava na umuulan ng salamin at iba pang kakaibang mundo, kumpleto na ang 22 at sigurado akong simula pa lang ito. Isang itim na butas na mga 10 beses na mas mabigat kaysa sa ating araw ang natuklasan na 16 na raang. Light years lang ang layo mula sa daigdig noong 2022. Dahil dito, ito na ang pinakamalapit na itim na butas na natuklasan natin at sa sukat ng kalawakan, parang kapitbahay lang talaga ito. Nakakatuwa dahil ito ang unang beses na nakumpirma natin ang umiikot na itim na butas sa bituing kahawig ng araw. Ngayon, pakinggan mo, hindi ako masyado mag-aalala sa itim na butas na ito kung ako, ikaw. Tiyak na hindi pa ito ang pinakamalapit sa atin. Ayon sa mga pagtataya, may tinatayang 100 milyong ganitong kalaking itim na butas sa Milky Way na gumagala sa kalawakan at naghahanap ng mga bituin at planetang maaring lamunin. Sa totoo lang, napakababa ng posibilidad na makatagpo tayo ng isa, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Noong Oktubre na nakaraang taon, tinamaan ang daigdig ng pinakamalakas na gamma ray burst na naobserbahan kailanman. Ngayon, aminado ako, ang gamma ray burst na ito ay mga 2.4 bilyong light years ang layo mula sa daigdig. Pero kahit sa ganitong kalayong distansya, sapat pa rin ang lakas nito para maapektuhan ang atmosfera dito sa daigdig. Ngayon, huwag kang masyadong mabahala, pero ang mga gamma ray burst ay literal na pinaka-energetic na pagsabog sa universo, bukod sa Big Bang, at nangyayari ito kapag nabubuo ang isang itim na butas. Pero dahil sobrang bihira ang mga ito at kadalasan ay napakalayo talaga,
wala naman tayong tunay na panganib. Ngayon, kung sakaling may mas malapit na gamma ray burst na mangyari, halimbawa, isa sa loob ng ating rehiyon ng Milky Way, maaari tayong malagay sa alanganin. Napag-usapan ko ito sa aking huling video na pwede mong panuorin dito. Pero sa totoo lang, tinamaan na tayo ng isa noon na naging sanhi ng pangalawang pinakamalaking mass extinction event sa planeta. Kahit na ano paman, kamangha-mangha talaga ang pangyayaring ito na masaksihan at may ilang astronomo pa nga na nagsabi, ito ay isang pangyayari na minsan lang mangyari sa 100 o kahit 1,000 taon na napakapalad nating masaksihan mula sa kaligtasan ng ating munting asul na planeta. Ngayon, tapusin natin ito sa pagtalakay sa Artemis 1 at pagbabalik natin sa buwan. Ito ang unang misyon sa Artemis program. Ang misyon na may layuning ibalik ang sangkatauhan sa buwan upang magtatag na isang permanenteng base ron. Totoo na nagkaroon ng komplikasyon at pagkaantala sa paglulunsad. Pero sa huli, noong Nobyembre, inilunsad ng Space Launch System rocket ang Orion papuntang kalawakan upang kumpletuhin ang isang test run na makikita natin sa susunod na taon sa unang misyon ng Artemis na may sakay na tao. Ang misyon na ito ay tungkol sa paghahanda ng pundasyon at pagtiyak ng kaligtasan ng mga sistema para sa paglalakbay ng tao sa kalawakan at naging perpekto ang lahat. Hindi pa tayo nakakabalik sa buwan na mahigit 50 taon. At ngayon, dahil sa Artemis, babalik tayo sa susunod na taon at hindi na ako makapaghintay.